Kampo ta. Aron Okay. magsugod din ta. Iluhim nga labing halangdon dalaygon sa walay katapusan, iluhim sa mga katigulangan, iluhim ni Abraham, iluhim ni Isaac, iluhim ni Jacob, iluhim nga among gipasidunggan ug amo nga gisimba meaning nga gabion karon aba iluhim kami aniya na usab nagakatigom bisan niini nga teknolohiya aron sa pagtuon sa imong mga pulong sa pagpalambo sa among mga pagtuo aron walay si bisan kinsa nga mga mini nga magtutudlo nga makapangilad kanamo. Aba Elohim, naghangyo kami kanimo na sa among paghisgot karon sa mga mensahe, inaot nga ang imong kaalam mao'y magpatigbabaw og dili ang kaalam sa tawhanon. Aron mapasukad namo ang among pagtuo diha gayud sa imong mga pulong diin mao'y among kinabuhi. Aba Elohim, wala mi mahimo kung wala ang imong tabang, mao nga nakasusi ka sa among mga kasing-kasing ug unahuna ug nakita nimo ang kahugawan nga naa sa matag usa ka namo. Sa dili pa kami magsugod, among gihangyo aba nga ikaw unta magawagtang ug magahinlo sa among mga kasalanan ug among mga kahugawan ug among mga maayo nga mga pulong aron kami mahimong takos ug magadawat kami sa imong mga kaahibalo na kini dili mo labayng kawang ug magatanom ug magatisok kini diri sa among mga kasing-kasing ug sa mga nahuna ingon nga bililhon kaayong mga butang aron amo kining ikahatag ngadto sa among mga kaliwatan, among mga pamilya aron among mapaabot ang imong mensahe aba. Og kining tanan among gihangyo og ipangamuyo diha kanimo na kami mahinlo sa mga kahugawan ug among madawat ang panalangin ug ang kaalam ug ang kalipay ug ang kalinaw diha lamang sa imong balaan ug dalaygong ngalan nga imong gihatag kanamo pinagis mong bugtong anak Yahweh Shai ang Misaya. Amen. 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 Okay. Amen. Good evening sa lahat mga kapatid. Good evening. Kumusta man mo diha tanan? Niya, tugnaw. Mausa diri sa amo, tugnaw sad og ang atong topic nga pagahisgutan karon mao ang tunglo ni Cain. Bisaya pala. Ang topic po na ating pag-uusapan at ating pagsasaluhan ay ang tungkol sa curse ni Cain. Dahil mahalaga po ito upang tayo po ay maging aware sa mga ganitong sitwasyon. Kasi kapag makikita po natin na itong mga curse na ito ay nagaganap po sa atin, mag-isip-isip ka na. Baka yung pag-uugali mo, gumagaya ka kay Cain. Kaya kailangan po natin itong talakayin at makakatulong po ito sa pagpapalago ng ating pananampalataya. So, pakibukas ng ating mga Biblia sa Genesis chapter 3 or 4 ba yun? Genesis chapter 4 verse 1 to Genesis. 15. Genesis. Chapter 4 verse 1 to 15. Chapter 4 verse 1 to 15. So, ganito na lang ang gawin natin. Basahin ko sa Bisaya at alam ko naman na po kayo ay may mga sariling mga Biblia dyan. Pakisundan na lang po ninyo ang gawin ko po yung explanation ko ay maging Tagalog at yung view ko ba, yung papaliwanag ko is gawin kong Tagalog para po ay magkakaunawaan tayo. At sundan nyo na lang po kung ano yung ideal ninyong Biblia. English ba, Tagalog ba, Bisaya ba? Para po maging maano po tayo. At pag nakikita po kayo na hindi ko na bigyan ng diin or hindi ko na natumbok na pangungusap, kaya kung kayo po ay mayroong idea or mayroong interpretation tungkol po diyan,
humiling na po tayo sa Aba na maging daluyan po tayo ng banal na espiritu sa gabing ito, sa karunungan. Kaya huwag po kayong mahiya at huwag po kayong matakot. Nakahanda po ang lahat na i-analisa ang bawat pag-iisip, ang bawat opinion sa gabing ito. So simulan ko na po sa verse 1. Ti Adan nakighilawas kang iba nga iyang asawa, ug nanamkon si iba og nanganak og batang lalaki. Miingon si iba, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Elohim. Busa ginganlan niyag Cain ang bata. So, kung tingnan po natin mga kapatid, yung anak talaga na si Cain ay anak talaga ni Adan at Eve. Yung po ating nakikita dito sa pangungusap. At ang kahulugan po ng salitang Cain, hindi po serpent. Ito po ay nangangahulugan ng nakabaton, nakatanggap. Kasi sa Hebro, ito po ay Cain. Hindi po ito Cain. Ito po ay Cain sa Hebro. Na ang ibig sabihin ay nakatanggap. So, para po tayo ba ay paging patas kasi ginawan po kasi ng istorya, Cain means serpent. So, kung tingnan po natin, ang Cain na salita, ito'y Hebrew, Cain, na ang ibig sabihin ay nakatanggap. So, please, sit down. So, verse 2, unya nanganak siya laing batang lalaki, nga ginganlag og Abel. Si Abel, magbalantay sa karnero, og si Cain mag-uuma. Hindi ko na po tiningnan kung ano ang kahulugan ng Abel, pero kung ito po ay Hebro na pangalan, ang salitang Ab ay tumutukoy sa Ama at ang El ay tumutukoy sa Elohim. Yan po ang aking pagkakalam. So, dito po tayo sa naging kanilang mga pamumuhay or kanilang katayuan sa buhay. Si Abel ay isang pastol at si Cain ay isang magsasaka. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Yahawa ug abot sa iyang uma. So, dumating ang isang araw dahil itong si Cain ay isang magsasaka, nagkaroon ng ani at naghandog sa aba. Walang nadetalye na ito ba ay first fruits at pinakamaganda or pinakamainam. Basta ang nasulat dito, siya po ay naghandog mula sa kanyang ani. Verse 4, nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug ihaw niya kini o gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Elohim. So, kung tingnan po natin sa verse 4, ang sinabi po dito tungkol kay Abel, siya po ay kumukuha ng mga panganay na hayop sa kanyang inaalagaan, kanyang pinapastulan. Ang ating makikita, may Torah na lumilitaw dito sa isinasagawang paghahandog ni Abel dahil alam po natin na lahat ng panganay ay para sa Aba. At ang nasasabi dito, yung pinakamainam, ang kanyang inihandog sa Aba. So, ang nangyari, nahimuot ang Elohim kang Abel og sa iyang halad. So, ang nangyari, naging nalugod po ang Elohim sa nagawang handog ni Abel. At nalugod siya kay Abel. Nalugod siya kay Abel kaya tinanggap niya yung handog ni Abel. So, punta tayo dito sa verse 5. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko siya. Basta nasuko si Cain ug nagmugot. So, hindi tinanggap si Cain at ang kanyang handog. At dito pumasok ang teaching na hindi siya tinanggap dahil siya ay serpent, anak ni Iba at ni Bitin, ni serpent. Serpent. Pero kung tingnan natin yung nasa itaas na verse,
mayroon siyang ginagawang paghahandog na walang nakatalaga or walang nakalagay, walang nakasulat na first fruits or pinakamainam, which is yun ang mababasa natin sa Torah na ibinigay ni Aba kay Moses upang ipamuhay sa mga Israel. At yung ginawa ni Abel ay nakita natin na nasa Torah. So, dito rin ang isang mga basihan or mga basihan na ang Torah ay ito ay nagsimula na nung ang tao ay nandoon na sa Gan Eden. Dahil ang Torah ay instruction. So, hindi natin nakikita ang instruction sa ginawa ni Cain. Kaya kung hindi niya sinunod ang instruction, hindi nalugod ang Elohim kay Cain. At maging sa kanyang ginawa, hindi natanggap yung kanyang handog dahil una, hindi niya sinunod ang instruction. Hindi dahil siya ay serpent kaya hindi tinanggap ang kanyang handog. Kundi hindi niya sinunod ang posibleng mandato na paano maghandog kaya't hindi nalugod sa kanya ang Elohim at hindi natanggap ang kanyang handog. So malinaw siguro. So verse 6, ang Yahawa miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man. Yun na. Dahil napansin ni Cain na hindi siya tinanggap, nasuko siya, galit siya. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. So, dito na. Tinanong siya ng Aba, ba't ka nagalit? At ano yung pagmumukha mo? Kung maganda pa sana yung ginawa mo, tinanggap ko sana yung handog mo. O dito na po lumulutang na hindi dahil sa genes niya, kaya't hindi tinanggap yung kanyang handog. Hindi sinabi ng Elohim, kung hindi ka pa sana anak ng serpent, hindi kita tatanggapin. Ngunit hindi yan ang sinabi. Ang sinabi, kung maganda pa sana ang iyong ginagawa, tinanggap ko sana yung handog mo. So, doon po natin na nakita yung linya na may mandato na dapat niyang sundin kung paano maghandog, pero hindi niya ginawa, kaya hindi nalugod sa kanya ang Elohim at humantong na hindi tinanggap ang kanyang handog. So, abolish yung serpent na view na ito dahil hindi tinanggap, dahil siya anak ng serpent. Napaka-unfair kung ganun. So, apan kay dautan man, di kung maayo pa imong gibuhat, dawaton kung ta imong halad. Apan kay dautan man, so, kinonfirm dito sa kasulatan na masama yung ginagawa ni Cain. Hindi yung kanyang binhi or hindi yung kanyang genes ang masama, kundi ang masama ang gawa. So ano ba ang gawa niya? Yung hindi niya pagsunod sa mandato kung paano maghandog. Yun ang nakita natin sa ating analysisyon. Hindi dahil masama yung kanyang dugo dahil siya ay serpent kaya hindi tinanggap. So abolish talaga. Malinaw na walang ganong sitwasyon dito sa pangyayari kung ating i-aanalisa. Dahil apan kay dautan man. So dautan jud ang masama yung ginawa ni Cain. Dahil hindi niya sinunod ang mandato. Sabi ng Elohim, ang kasalanan, ang sala, nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap. Nga mutukob kanimo, bisan mutukob kanimo busa kinahanglan nga buntogon mo kini. So inadvisean siya ng Elohim sa ginawa mong hindi mabuti, ang kasalanan ay nakaabang sa iyo na parang mababangis na hayop sa gubat upang ikaw ay lusubin ito o salakayin. At ito po'y tumutukoy sa kanyang desisyon. Kung magpapadala siya sa kanyang pagre-rebuilde na pag nasimulan niyang hindi sumunod sa mandato, ay yun ang aalipin sa kanya at kailangan bago mangyari yun na maging alipin siya sa kanyang kasalanan sa pagre-rebelde niya at hindi pagsunod sa kalooban ng Elohim, sa mandato ng Elohim, kailangan niya itong talunin ang masama na nasa loob niya, which is hindi yung dugo, kung hindi yung desisyon niya. So, kailangan niyang talunin. Sa paanong paraan? I-stop niya.
ang kanyang sariling kalooban ang masunod, kundi sundin niya ang mandato ang Ama. Yung stop niya yung kanyang sariling kalooban, kundi ang sundin niya ay ang kalooban ng Elohim. At yun ang pagsisisi or tisyuba. So, pagtalikod sa maling nagawa or pagpigil sa maling nagawa. Ngunit, ang nangyari dito, sa verse 9, unya ang Elohim nangutana kang Cain. Hain man si, verse 8 pa muna. Unya si Cain, miingon kang Abel. Mangadto tas sa uma. Sa didto na sila sa uma, kaumahan, giunay ni Cain pagpatay si Abel. So, yang igsoon, gipatay niya. Pinatay niya yung kanyang kapatid doon sa sakahan. So, ang ibig sabihin, hindi niya pinakinggan yung advice ni Elohim kung paano niya talunin yung kasalanan na nakaabang sa kanya. Ang ginawa niya, hinayaan niya na siya ay lamunin ng kasalanan na parang mababangis na hayop mula sa gubat. At ito na yung time na totally alipin na siya. Dahil hinayaan niya, nagdesisyon siya. Pinatay niya si Abel. Verse 9. Unya ang Elohim nangutana kay kang Cain. Hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag. Ambot, magbalantay ba good ako sa akong igsuon? So, may nakita na po tayo ditong pag-uugali ni Cain. Pilosopo. Pilosopo na sinungaling. Dahil hindi po tayo mag-conclude na lahat ng pilosopo ay masama. Dahil may mga pagkakataon na kailangan nating maging ganon. Pero kung maging pilosopo ka upang takpan yung kasamaan or yung magpilosopo ka sa pagsisinungaling, ay walang duda. Ugaling Cain yan. Busa, miingon ang Elohim, ang Yahawa. Nganong gihimo mo man kini, nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon, tinunglo ka na og isalikway ka na sa yuta. Diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay, miagas og mituhop. So, ito na. Ito na yung ating topic, verse 11. Ang sabi dito, tinunglo ka na, karon siya, dahil pinatay mo yung kapatid mo, sabi ng Elohim, dahil pinatay mo yung kapatid mo, ngayon, ikaw ay nasa ilalim na ng sumpa. Tinunglo ka na, o isalikway ka sa yuta, diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay, miagas og mituhop. Ang nangyari, dahil pinatay niya yung kanyang kapatid, naging nasa sumpa na si Cain dahil hindi nagkulang ng paalala ang Elohim sa kanya. Mayroong conscience na lumitaw sa kanyang pag-iisip na kung gawin ko to, kapatid ko to, hindi tama na gawin ko to, kailangan ko tong talunin. Kailangan mong talunin to, Cain. Conscience yun. Para sa akin, hindi yun literal na nakakausap niya ang Elohim. Yun ay conscience. Para sa akin. Iwan ko lang sa iba. Baka yun ay view talaga nila na Elohim ay nakakausap tinig mula sa langit na naririnig. Oy, hindi yan tama ang gagawin mo. Parang ganun ba? Dramatic na dramatic. Pero sa akin, conscience yun. Na kung saan, aktibo-aktibo ang conscience. Nagpapaalala kung ano ang dapat niyang gawin. Nagbibigay ng abiso, ngunit hindi niya sinunod. At noong nangyari na to, na kinumpa na si Cain, ang sabi, isalikway ka. Tinunglo ka o isalikway ka. Kung atin pong babasahin yung isalikway, mayroon po tayong mga mababasa sa Torah na pag
hindi mo sinunod ang Torah, you will be cut off mula sa sambayanan ni Israel. Pag hindi mo sinunod ang anumang mga mandato na nasa Torah at yan ay napatunayan, ikaw ay ititiwalag sa bayan. Pwede naman siguro kahit hindi ako magbigay ng verse, popular na popular yan dahil marami pong napakarami po niyan. Nasa Passover, nasa sa mga pista, nasa lahat ng mga ano po, may ganun po, ika-cut off at yung ibang kautusan ipapatayin. Pero mayroon ding sinasabing i-cut off. So, yung i-cut off dahil sa nagawang kasalanan ni Cain ay makikita natin na yung kanyang curse ay nasa Torah. Nasa Torah yung implement ng pagtitiwalag sa kanya. Siya po ay inihiwalay mula sa lupa ng bayan ni Elohim. So, hiwalay si Cain dahil sa kanyang kasalanan. So, tuloy tayo. Malalim kasi ito, isalikway kasayuta diin ang dugo sa imong igsuon na imong gipatay miagas ug mituhop. Napakalalim po nito. Kasi yung lupa tumutukoy po yan sa sa sangkatauhan. Kasi ang salitang lupa sa Hebrew is Adama. Adama or Haaretz. Pag sinabing sanlibutan, Haaretz. Pag sinabing lupa, Adama. At pag sinabing tao, Adam. Yun na aeroplano nila, bay. So, napakalalim po nitong isalikway kasayuta. So, dito natin iisa-isahin yung tumpa. Verse 12. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na muhatag kanimo og abot. Ito. Pag si Cain ay trabaho sa lupa, na po siya, kasi magsasaka siya, hindi magbibigay ng ani. Saganang ani ang lupa. Kung atin pong babasahin ang Deuteronomy chapter 28 verse 15, pakibasa si Jo, kahit lang sa mga bungad lang ng verse hanggang siguro 20, basahin mo si Jo. 15 to 19. Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 19. Okay po. Verse 15. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Elohim, sa Yahweh na inyong Elohim, at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Susumpain ng Yahweh ang inyong mga lungsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama inyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Padadalhan kayo ng Yahweh ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng Yahweh sa sakit, hindi gumagaling, lagnat, mamaga, mainit na hangin, mahabang pagtuyot, at pisti sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Okay, salamat Sis Jo. Kung ating titingnan, yung sumpa na sinabi dito sa verse 12, kung mag-uma ka, ang yuta dili mo hatag kanimo og abot. So, malalim po ito.
na kung si Cain ay magsasaka, tumutukoy po yan sa kanyang buong paghahanap buhay, ay mahihirapan siya. So, kung magsasaka siya sa lupa. At ating nababasa na pag hindi niya sinunod ang mga tuntunin ng Ama, hindi sinunod ng tao, ay yun na nga ang mangyayari. Yung nabasa ni Sis Jo na sinabi na tungluhon ko ang inyong kalungsuran ug kaumahan. So, yan na po. Pag hindi sinunod, at halata naman na hindi sinunod ni Cain ang tuntunin ng Ama. Natungluhon ko ang inyong mga abot o mga pagkaon. So, yun ang nangyayari. Ito yun ang kahulugan or ito ang kabuuhan na kahulugan ng sumpa na sinasabi na kung mag-uma ka ang yuta dili na muhatag kanimo og abot. Sa ibang version po nito, ang yuta dili na maghatag sa iyang gahom. So, pag sinabing abot, masasabi natin doon lang sa ani. Pero, ang sinabi dito sa ibang version, ang yuta hindi na maghatag og gahom. So, gahom yun po yung kabuuhang benefits ng lupa ay hindi na magbibigay kay Cain. Yun ang sumpa niya. So, ang sumpa niya, ating mababasa na nasa Deuteronomy na mention. At ito'y babala nung ang Torah ay ibinigay sa mga Israel at binasa ito ni Moses bilang babala na wag nilang suwayin ang tuntunin ni Aba upang hindi sila mailalim sa sumpa na kung ating iaanalisa, ang sumpa na iyon ay yun ang nangyari kay Cain. So, yan ang una nating nakikita na nagaganap sa sumpa. So, para maging ano po tayo, kukuha tayo ng ibang libro sa Leviticus chapter 18, Sis Jo, verse 19. Leviticus chapter 18, verse 19. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturi siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturi. Sakto ba to, bro? Wait, Sisa. Parang namali yata ako. Layo. Parang tumanong ata ng Okay, ano na muna tayo, sis? Namali ako sa ng pagtali ng number siguro. Opo. So, ating makikita na yung sumpa kay Cain ay na-mention rin dito sa mga Israel kung kanilang susuwayin ang mga tuntunin ni Aba. Kasi hindi man dinitali dito yung sumpa ni Cain, pero aanalisa mo na ang kahulugan nito na hindi magbibigay ng ani ang lupa ay itong nasa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 19. So, yan po ang kahulugan ng unang sumpa na na-mention dito sa verse 12 chapter 4 ng Genesis para kay Cain. So, may kasunod pa, ang yuta dili mohatag kanimo abot. Kung mag-uma ka dili kan yuta, ang yuta dili mohatag kanimo abot ug magtago-tago ka ug maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. So, kung ating titingnan, maging maging layas or maging ano bang Tagalog yan? Maging palaboy siya at maglatagaw, magpalaboy siya.
ating titingnan sa Deuteronomy 28:64 verse hanggang 66. Ano sa to bro? 60. Deuteronomy 28:64 verse 64 to 66. Okay. Sa 64, verse 64. Pangangalatin kayo ng Yahweh sa lahat ng bansa, sa bawat sulok ng mundo. At dooy sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi ninyo nakikilala o ng inyong mga ninuno. Wala kayong kapayapaan doon at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Yahweh ng kapanatagan at mawawalan kayo ng pag-asa at palaging mamumuhay. Yan ako. At palaging mamumuhay sa kabiguan. Laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi. Kayo'y matatakot at walang katiyakan ang inyong buhay. Dahil sa takot ninyo sa mga bagay na nakikita ninyo sa paligid, sasabihin ninyo kapag umaga, sana gabi na. At kapag gabi naman, sasabihin ninyong sana umaga na. Pababalikin kayo, tama na po, 67. Okay. Apo. Kung Yeah, ating makikita dito, yung pagiging palaboy ni Cain na sinabing maglatagaw, mahimo kang layas, mahimong layas ka sa maging palaboy ka sa mundo, ay ito ang detalyadong na-mention kung lalabagin ang kautusan or tuntunin, kung ito'y susuwayin ang tuntunin, maging ganito ang mangyayari. So, ang detalyadong, kung hanap tayo ng ano ang detalyadong sumpa kay Cain, ating mababasa sa Deuteronomy. Dahil kung ano yung tuntunin na nilabag ni Cain, kung ating papansinin dito sa Deuteronomy, ganun din ang babala na kung lalabagin ng mga Israelita, yun ang mangyayari. So, kung hahanap tayo ng detalyadong kahulugan ng sumpa ni Cain, ay dito natin mababasa sa Deuteronomy. Na, kasi tayo po'y naniniwala na ang Torah ay nandun na mula pa sa panahon ni Cain. So kung hahanap ka ng detalyeng pagkasabi sa sumpa na natamo ni Cain, ito yun na nasa Deuteronomy. Maging palaboy at maging matakutin sa kanyang pagiging buhay sa mundo dahil yun ay nakasaad na sumpa sa kanya. Kaya kung mapapansin natin sa sunod na verse 15 at 13, sinabi ni Cain, si Cain mingon sa Elohim, bugat ra kahayo kanako. Kining siluta, giabog mo ako gikan ni ining yutaa o gikan sa imong atubangan. Kung titingnan natin yung lahat ng sumpa na nasusulat sa Deuteronomy 28, verse 15 hanggang sa huli, andyan po yung mga sumpa na kung susuwayin ang kautusan ng Ama, yan ay mangyayari sa buhay ng mga Israelita. Ganon din si Cain, nung sinuway niya ang kalooban ng Ama, ay yun din ang na-picture out sa kanyang pag-iisip na yun ang magaganap sa kanyang buhay. Kaya't nagreklamo siya na napakabigat po ng sumpa or ng silot na ipinapataw mo sa akin. Kung makikita natin, reklamo si Cain. Kung tingnan mo yung sumpa na hindi mo ihahambing doon sa Deuteronomy, hindi naman masyadong mabigat. Maging maging palaboy at alam naman natin na kung magpalaboy siya, masagana pa noon. So, hindi
natin mauunawaan yung sumpa, bakit ganun na lang ang reaksyon ni Cain. Pero kung mabasa natin ang kabuuan ng Deuteronomy 28 verse 15 hanggang sa ng lahat ng sumpa diyan, syempre, normal na magsasabi si Cain nung na-picture sa kanyang pag-iisip na ganun ang mangyayari. Sabi niya, napakabigat po ng sumpa na ito na ibibigay mo sa akin. Kung makikita natin, ano talaga, si Cain ay nakakakita na yun ang mangyayari sa kanya. So, ang sumpa ni Cain, kung ating babasahin, yung pong lahat na nasa Deuteronomy 28 verse 15 hanggang sa ibaba, yan po ang mga sumpa na posibleng mangyayari kay Cain. Kaya nagreklamo siya. At kung ating babalikan, ang sumpa ng serpent, ito po ay malalim. So, atras tayo. Balik tayo dito sa serpent kung ano ba ang connection ng sumpa ni Cain at ang sumpa ng serpent. Atras tayo sa verse chapter 3 verse 14. Pakibasa si Jo, verse 14, chapter 3 verse 14. Sa verse 14. Kaya sinabi ng Yahweh Elohim sa Ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan, at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. So, ano po natin? Ito po yung ating titingnan ngayon kung ano ang ugnayan sa sumpa ni Cain at sa sumpa ng serpent. Basahin ko ng Bisaya, ang Yahweh Elohim miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. So, tingnan natin yung sumpa na yon ay parang medyo malito ka ba? Dahil yung serpent, yung bitin, ay kung sa pagkain, hindi naman puro alikabok ang kinain, di po ba? Di ba manok po minsan? Hello? Yeah, tama po. Opo. So, ididikod natin ngayon, i-try natin na ipaunawa or ibigay ko po yung idea ko tungkol sa sumpa ni serpent at ito ay may ugnayan sa sumpa ni Cain na kung saan ating nabasa kanina na ito ay na detalye na naisulat sa Book of Deuteronomy upang po ay maunawaan natin. So alam na po natin na yung serpent seed or serpent ay hindi po yon totoo na si Cain ay anak niya. Alam na po natin yon. Pero may nakasulat na magkakalaban ang serpent seed at saka yung woman seed. Yun ang nasusulat. So kung tingnan natin paano mangyayari yung pagkalaban nito ay ito bago natin yan maitalakay, bago natin yan talakayin sa susunod na session, ang ating titingnan ngayon
itong sumpa ng serpent. Dahil tayo po ay naniniwala na ang pagiging serpent seed ay hindi sa genes, kundi ito ay nasa pag-uugali Ugali. or pag-iisip. Yung pag-uugali, in short, pag-uugali. So, mayroon akong ginawang dito na pag-interpret sa sumpa ng serpent, ng ahas. Ito po yung interpretation ko. Ang salitang magkamang ka na sa Tagalog, yung gumagapang ka, gagapang ka, ito po'y sumpa para sabitin physically. Sabitin literally. Ito'y dadanasin ng bitin ng ahas mismo na siya ay gagapang sa lupa physically. Makikita natin. And figurative, kung ang tao ay maging ugaling ahas, ito ang kanyang mangyayari sa taong ugaling ahas. Magkalisod siya sa pagkabot sa mga espirituhanong mga butang. Tagalogin ko, kung sa serpent, sa sumpa ng serpent na sinabing siya'y maggagapang ka, ito'y katumba sa tao. Kung ang tao ay naging ugaling serpent, siya ay mahihirapan upang kamtin ang mga espiritual na bagay. Nakuha niyo ako? Yung salitang gagapang ka na binitiwan ni Elohim doon sa serpent physically, sa serpent mismo, ay ang katumbas po nito, kung ikaw tao ay nag-ugaling serpent, mahihirapan ka na kamtin ang mga bagay na espiritual. Yan po ang katumbas ng salitang gagapang ka. Sa serpent, gagapang siya physically. Pero sa tao na ugaling serpent, ang gagapang, nangangahulugan po yun na siya ay mahihirapan, ang tao ay mahihirapan upang makamit ang mga bagay na espiritual. Yan po ang una. So, pangalawa, ang sinabi dito, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan. So, siya po, ang serpent po ay gagapang gamit ang kanyang tiyan. Gamit ang kanyang tiyan, gagapang siya. Yung mismong serpent. Yun ang sumpa sa kanya. Sa tao naman na ugaling serpent, ang mangyari sa kanya, mahihirapan siya na kamtin ang mga bagay na espiritual dahil sa pangangailangan ng kanyang laman o tiyan. Kasi yung tiyan ay tumutukoy po yun sa tawag ng laman. Mingaw kayo mo. Okay ra mo? Tama po. So, yun po ang ating interpretasyon na ito'y totoo na nangyari sa serpent. Kasi maguguluhan po pag sinabing figurative yan. Totoo yan, physically, nangyari yan sa serpent. Gumagapang siya gagapang siya at gamit ang kanyang tiyan. So, nangyari yan. Atin niyang nakikita. Nangyari mismo sa serpent. Di po ba? Opo. So, yung sa tao naman, nag-ugaling serpent, ulitin ko lang para maklaro. Yung gagapang ka gamit ang yung tiyan, yan po ay katumbas sa taong ugaling serpent. Siya ay mahihirapan na kamtin ang mga bagay espiritual dahil sa pangangailangan ng kanyang laman. Kasi yung tiyan, tumutukoy po yun sa laman. Maghihirap siya dahil sa pangangailangan. Ang tao ay maghihirap sa paglilingkod sa Aba dahil po sa tawag ng laman. Kaya you cannot serve to master. Tama po. At ang palaging inaalipin ng salapi ay ang tawag ng laman. Di po ba? Tama po. Laman talaga.
So, Tama. yung pangatlo na salita, magkaon ka na og abog sa tibuok mong kinabuhi. Siya po ay kakain ng alikabok sa buong buhay niya. Yan po ay nangyayari sa physical na serpent. Dahil kung titingnan natin, sa pagkakaalam ko, based on may kunting kaalaman, yung serpent, nakakakain lang po yan ng manok or ibang mga bagay or ibang mga hayop sa kabilugan ng buwan or ano, hindi po yan araw-araw siyang kumakain. Hindi po niya nagagawang araw-araw siyang kakain ng manok or anumang mga hayop. May mga pagkakataon lang po na siya ay makakakain kung malaki ang buwan or bagong sibol ang buwan. Sa pagkakaalam ko, pakikorek lang po kung mayroon po kayong idea. Di po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Sa ngayon po, pag may tsansya siya, Opo. kumakain siya ng mga manok na naligaw ba? Oh, pero hindi siya kumakain anytime. Yung Opo. serpent, yung gumagapang gamit ang tiyan. Maliban sa crocodile at saka yung ahaw, yung lizard, maliban po dyan. Pero yung serpent talaga na walang paa, gumagapang, ay kumakain po yan ng hayop. Hindi po anytime, kundi mayroon pong mga pagkakataon lang po na siya ay makakakain. Lalo na tanungin mo yung mga medyo matatanda na may mga edad na may experience ng ganyan. Pag ang manok sinasalakay ng sawa, yan po ay natataon sa bilog ang buwan o nasa bagong sibol ang buwan. So, makikita natin na hindi anytime niyang magagawa na kumakain siya ng manok. Mm. So, Tama. nangyari nga na abog or alikabok ang karaniwan niyang nakakain sa buong buhay niya. Di po ba? Tama po ba? Tama po. So, dito tayo. Yan po ay nangyari sa serpent physically. Oo, Mismo. physically. Oh. Tama. Ito na naman ang interpretation ko na mangyayari sa taong ugaling serpent. Mm. Ang mangyari niyan sa taong ugaling serpent, hihirapan siya na mahanap ang totoong pagkain at ang palagi niyang makakain ang mga material na bagay sa mundong ito dahil yun ang palaging nakasentro sa pag-iisip ng tao. Or Tama. palagi yan, nakasentro ang pag-iisip ng tao sa mga material sa mundong ito. Yan po ay katumbas sa salitang ang lahat sa buong buhay mo, ang kakainin mo ay alikabok. Ang alikabok mo ay tumutukoy sa lupa. Tumutukoy sa mga tumutukoy sa lupa. At ang lupa, yan po ay simbolo sa mga material na makasanlibutang bagay. Yan po ang palaging kinakain ng tao. Habang siya ay nag-uugaling serpent, yan po ang kanyang kinakain palagi. Palaging pagkaing physical. Palaging pagkaing literal. Masasarap na pagkain. Ngunit ang sabi ng salita ng Elohim, sagot ng Misaya, Matthew chapter 4, verse 4, ang tao'y sa nasusulat, ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Elohim. So yun, sinumpa ang tao, ang serpent, nakakain siya ng alikabok sa buong buhay niya. At ang taong nag-uugali serpent ay mangyayari rin sa kanya na ang makakain niya kung hindi siya makikinig sa salita ng Elohim at ayaw niya itong isa sa buhay, ang palagi niyang nakakain ay ang mga material na bagay sa mundong ito at nakasentro ang kanyang pangarap sa mga material na bagay sa mundong ito. Yan po ang kahulugan para sa akin. Yan
ang kahulugan ng sumpa ng serpent. At kung titingnan natin, ito po ay isang words na nabuo sa sumpa ng tao na nag-uugaling serpent. Na ang ibig sabihin, ang taong mag-uugaling serpent, mahihirapan siya na kamtin ang mga bagay espiritual dahil sa pangangailangan sa tawag ng kanyang laman. At siya ay nakukontento or kakain na lang sa mga bagay physical palagi. At ang nakasentro sa kanyang pag-iisip ay ang mga material na bagay sa mundong ito. Ngunit ang totoo, ang tao ay hindi nabubuhay sa mga material na bagay, sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Elohim. Yada. Amen. Yada. Amen. At lahat po tayo ay Yada. nangyari na nadumihan po tayo at naging naranasan natin na kumakain tayo ng alikabok sa mahabang panahon. Ngunit ngayon po, tayo ay nakakakain ng espiritual na pagkain na kung saan ang instruction ng Ama, yun ang espiritual na pagkain na lumalabas sa bibig ng Elohim noong hiningahan niya ang unang tao nung nilikha niya si Adam. Yada. Yada. At kung titingnan natin yung words na nabuo natin, interpretasyon natin tungkol sa sumpa ng serpent, kung ang tao ay maging ugali serpent, ang lahat ng iyan ay mangyayari iyan kung ang sumpa na nasa Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang sa baba, mararanasan ng tao na mahihirapan niya kamtin ang mga bagay espiritual dahil sa tawag ng kanyang laman, at maging kontento na siya sa pisikal na mga bagay na kanyang tinatamasa sa ngayon. Yan ang sumpa ng serpent at yan ang sumpa ng tao na nag-ugaling serpent. So, kung may tanong po kayo o may hindi klaro sa inyo, pwede po kayong magtanong. O kung mayroon akong na hindi natumbok na sumpa or hindi natumbok na pangungusap at mayroon po kayong idea, pwede po nating pagsaluhan upang lalo po tayong maging matibay sa ating pundasyon, sa ating pananampalataya. Go ahead po sa lahat. Bro Rowe, may hapon. May gabi. Bro Rowe, clarification lang akon ha. Clarification lang para maano man ko. Para maano ko ba, mamuni-muni. Para maintindihan ko. Sa sumpa balasang serpent, nga sabi mo sa tawag ng laman, na kung ang tao ay mag-ugaling serpent, sa akin do ka general terms, no? Sabi mo sa mga bagay, sa masisilaw sa mga bagay sa mundo, mga earthly things. So pag sabi mong sumpa sa laman, dala na doon ang sexual desires ng tao. Yan lang po. Clarification. That's a good question. Ulitin mo hindi ko nakuha kasi malakas ulan. Ulitin mo. Sabi ko ang sa 'di ba sabi mo ang sa explain mo about sa sumpa ng serpent na naginsumpa siya para mag-crawl sa bilin niya, sa kanyang tiyan. Tapos ang taong nagiging ugaling serpent ay mararanas din yun, ang interpret mo doon na hindi makamtan ang spiritual na bagay dahil nasisilaw sa mga sanlibutan na mga things, na mga bagay tulad ng pera, lahat-lahat, mga luxury in life. So, Doka General, ang sabi ko, ang tawag ng laman ay including na doon ang sexual desires ng tao. Yun na po. Okay. Tama po, include po doon ang sexual desire ng tao. Pero
mayroon po tayong batas or Torah about Mm-mm. sexual desire. Na kung ang desire mo, yung makakasiping mo, yung asawa mo, is okay lang po yun. And Okay. with the guide sa Torah, na kung saan mayroong mga guide ang Torah na makikipagsiping ka ng asawa mo kung ikaw man ay lalaki, hindi kailangan na hindi po siya nasa period ng kanyang pagdudugo. Yan po. So, pag hindi mo sinunod yung guidelines tungkol sa period ng menstruation ng babae at kahit pa ikaw ay nagtora, masasabi ko na hihirapan mo kamtin ang mga bagay espiritual dahil nadadala ka sa tawag ng laman, ay mapapatunayan or makikita na nag-epekto pa yung sumpa ni Cain sa buhay. Or nakikipagsiping ka ng hindi mo naman asawa, or yung hindi normal na pakipagsiping na nasusulat sa Leviticus tungkol sa hindi makatarungan na pakikipagsiping. Pakikipagsiping sa apo, anak, kapatid. So, yan po, te. Kasi pag i-general natin na yung pakikipagsiping ay yung words na pakikipagsiping, general natin na tawag ng laman, at yan ang pruweba na nakikita ang sumpa ng serpent sa tao na ugaling serpent. Hindi po kasi normal po na tayo po ay tawag po o ano po yan, pangangailangan natin. At yan po ay ginawa ng batas ng Elohim na makikita kung saan mo yan dapat gawin o saan nararapat yan gawin. Ang mga bagay na yan or ang mga pangyayari niyan. Okay ka po, te? Opo. Basta bawal yung adultery, concubinage, and for Opo. Salamat, Bro Rowe. Thank you so much. Klarado na. Klarado. So, any question? Or magdagdag or hindi nalilinawan? Kung mayroon po kayong mas, nakikita. Okay po. Good morning, everyone. This is Maria. I just have a add to that. Di ba kaya nga sabi nga ni Yahweh sabi niya, if you a friend of the world, you're enemy to me. Di ba, brother? Yes. Opo. Agree. That's to add on to that. Dagdag yan doon. Salamat eh. Salamat po. Kung kaaway natin kung tayo po ay kaibigan ng mundong ito, kaaway natin ang Torah, yung Misaya. Kasi yung sanlibutan, tumutukoy po yun sa pagkain natin sa abog, sa alikabok. Kasi yung sanlibutan, yun po ay haaretz or tumutukoy sa lupa. Kaya kung sabi na mumuhay ka sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, ay hindi ka, sabi ng Misaya nasa Book of John, na ikaw ay makasinibutan at hindi ka espiritual. Tumutukoy po yun na nag-epekto yung curse ni Cain or ni curse ng serpent. Nawa po ito ay nakapagbigay paliwanag sa atin at maging ito po ang pundasyon ng ating pagsunod sa Torah upang tayo po ay maging makagawa ng kalugod-lugod na mga aksyon sa harap ng Elohim at maging alam po natin ang pundasyon ng ating pinaglalaban na pananampalataya. Yada. Dako gid ka mabulig, bro.
Sino So, pa may gustong next. tanong o dagdag? Tanong po, Sige. brother. Okay, sis. Recall ko lang yung last week, yung question ata about yung ano yung tatak na ibinigay kay Cain nung lumayo after na kasi takot siyang mamatay pati yan siya, 'di ba? Okay. Okay, Yun. sis. Actually, yung topic ng mark or tatak, hindi ko man hindi ako makapag-conclude pero mayroon po akong idea. Pero ay nasa plano ko, natatalakayin ko sa susunod na session yung pagkalaban or labanan between serpent seed and woman seed. At mayroon pong tatak ang woman seed at mayroon pong tatak ang serpent seed. At kung okay lang sana, next week, ihahayag ko yung aking idea tungkol dyan. Pero hindi po ako mag-conclude na yan na talaga. Pero plano ko next week, aanuhin ko or sa ano ba, may Zoom pa ba tayo na next week, no? Next week pa. Okay, Okay lang po. ba, Sis Rosimar? Okay lang po. Okay lang. Yeah, that's a good idea. Kasi pag inaano ko, matatouch ko yung yung labanan ng serpent seed and woman seed. Kaya yun po ay isusunod natin sa next session yung ganong usapin. Next topic. May tanong pa uli? Sino may gustong magtanong dagdag? Ikaw, Mari. Wala naman mga sis, mga brother, wala naman. Kasi syempre, di ba, naiintindihan ko naman na yan. Salamat, Ti Maria. Matuwa ako pag Welcome. ikaw ang nakakaintindi kasi natakot ako pag ikaw nagtanong. Baka hindi ko maunawaan yung tanong mo. No. Syempre, matanda na ako. So, I have time. Marami na akong time na nagbasa-basa. Kailangan lang talaga mga brother, mga sis, magbasa-basa tayo. Tama yan, Te. Magbasa at mag-study. Tsaka yung ginagawa natin, tama yan. Para maintindihan natin ang totoo. So, ano po Salamat, masasabi nyo sa Brother Rowie. ano ko po, sa naging idea ko na or naging opinion ko, masabi kong, although, pangit din kung sabihin kong hindi to sa akin kasi baka sabihin nyo, ano naman. Actually, mula ito sa Elohim, ako'y naniniwala, pero hindi rin ako nag-conclude na ito ay sabihin kong, ito na yun. Tinitingnan ko pa rin yung idea ninyo, opinion ninyo, kung itong interpretasyon na ito ay makatarungan ba o ito ba ay sadyang katang-isip lamang. May basihan Well, ba? hindi. Para sa akin, tama yung mga tinuturo mo. Para sa akin. Dahil siyempre, naiintindihan ko. So, para sa akin, sinabi ko nga yan kay Sis Sarah. Gusto kong maganda magturo si Brother Rowie. So, tama yung ginagawa mo. Basta magdasal ka lang palagi, humingi ka ng guidance kay Aba dahil ginagamit ka niya talaga. Kasi, okay, salamat. Salamat mga kapatid. Salamat sa Elohim. Lahat ng papuri para saka sa Aba. Tama. At saka i-add ko lang po, mga kapatid, hindi na tayo dapat kailangan mag-focus ng nakaraan. I-focus natin yung nasa Present. harapan. Okay. Present. Dahil wala tayong magagawa sa mga nakaraan, tapos na. Yan. Ngayon, i-focus natin yung nasa harap natin, kagaya ginagawa ni Brother Rowie, tinuturo
itinuturo nyo sa amin, yung tama, yung mali, o yung ngayon. Sabi ko nga kay si Sarah, maganda ang turo ni Brother Rowie kasi tama yung pinopokus niya tayo sa present. Huwag niya tayo i-focus sa nakaraan. Dahil wala naman tayo doon eh. Nakaraan na yun. Wala tayong magagawa. Mm. So i-focus natin Kaya- yung ngayon. Kung ano dapat natin gawin ngayon. Tama ka, Di te, po ba, kasi mga brothers, sis? tama yan, te, Tama. kasi kung tingnan mo, totoo na mayroong, para sa aking analysis yun, totoo Agree. po na may first couple. Pero sadyang nililinaw ang pagsusulat mula na sa kay Adam at Eve. Dahil yan po ang present. Yan po ang kasalukuyan. Kaya tayo nagsisimula dito sa Adam at Eve, nagsimula at binalikan natin to upang maging pundasyon ng ating pagkaunawa ba sa ating pananampalataya, na kung saan maunawaan natin yung simulain ng ating ng ating angkan bilang woman seed. Ang meaning pala ng salitang Abel is breath or breathing spirit. So, yung pala ang meaning sa nabinigay sa Google. Okay. Well, that's good. So, mga kapatid, anong ano ninyo? May mga ano pa ba kayo? Comment o may gusto yung idagdag? Sis Jo, ano man ang ano mo? Para sa akin, very clear and satisfied po kasi nakabis po tayo sa scripture at wala tayong halong invento-invento. Nakabis po tayo sa Torah. Yan lang po. Yada. Maraming salamat. Kasi sabihin ko to yung ano ko, yung pamamaraan ko kaya na dumating ko ang ganitong pag-iisip or ganitong analysisyon sa pag-unawa sa nasusulat. Ang palagi ko pong reference ay ang Torah. Kung mapapansin ninyo, in-interpret natin yung sumpa ni Cain through sa Deuteronomy na nasusulat, which is may ugnayan naman talaga sa nakikita ko. At in-interpret din natin yung sumpa ng serpent, at kung ito man ang serpent na maging ang tao ay sa pamamagitan ng pag-uugali ay maging serpent, in-interpret natin in figurative way, na kung saan yun naman ang ating nakikita na realidad, na kung saan pag ang tao ay nahihirapan, pag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, nag-ugaling serpent, kasi ang serpent, ang identity po niyan ay isang rebelde or isang traidor, na kung saan binigyan ng lahat ng kanyang pangangailangan ay sinuway pa yung nagbigay, sinuway pa yung Elohim. So, kung mag-ugaling serpent, mag-traidor sa Elohim ang tao, mahihirapan siya kamtin ang divine instruction ng Elohim, kaya dahil sa matatalo siya ng tawag ng kanyang laman, ng kanyang tiyan, ng kanyang pangailangan ng laman. So, tiningnan po natin at ine-interpret po yan sa realidad na sitwasyon na kung saan ating nababasa sa Torah. Na pagkumpul-kumpul po natin na yan ang realidad na magaganap pag nagrebuilde ang tao, pag nag-ugaling serpent, pag So, base po sa aking ginagawa sa pamamagitan ng tulong sa Torah, sa tulong ng Ama, ini-interpret po natin yung kasulatan sa pamamagitan ng utos. Kasi hilingin natin ang lahat, sabi ni Misaya, sa pamamagitan ng aking pangalan. At ang pangalan niya ay ang Torah, ang instruction. So, malalim po yan, paikot-ikot, pero sa kahaba-haba ng istorya ng Biblia, isa lang ang mensahe is sundin ang kalooban ng Ama, which is Torah. Kaya, paano mo masusunod ang kalooban? Paano mo mauunawaan ang kanyang instruction? Intindihin mo yung utos, kalooban. At madidikod mo yung talinghaga na sinasabi nila tungkol sa salita. Yan po ang aking stand. Bro J, may dagdag ka, bro. Yada. Hello mga kapatid, magandang gabi. Wala po,
Clear po sa akin. Salamat. Si Silvera, So, may dagdag po kayo? Wala sis, malinaw na malinaw. Salamat po. Salamat po at salamat si Sar. So wala nang nagtatanong. Ulitin ko po yung samantalahin ko yung announcement kasi marami tayo 40 plus na attendance ngayon. Kung mayroon po kayong Hallelujah. makikita uli na post against sa atin at na mapapansin yung pinagsasabong tayo ni kami ni Brother Rex, wag na po ninyong pansinin. Enough na po sa atin yung mensahe ni Brother Rex na hindi nahahati ang Misaya at hindi po dalawa ang Torah. At kung si Brother Rex man ay hindi Sige bro, closing prayer tayo. Mapagpalang Iluhim ng aming mga ninuno, lubos po ang aming pagpapasalamat sa gabing ito. Nawa po, Aba, ay kami ay makakapaghatid po kami ng magandang balita doon sa lahat ng tao na nangangailangan sa iyong salita. Nawa po, Aba, ang aming ginagawa ay kinalulugdan mo at kami po ay magiging balutin mo ng iyong pag-ibig at kami po ay magkakaisa at sa pamagitan ng iyong shalom na binigay mong biyaya sa amin, kami po ay magtatagumpay sa pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong anak, Yahweh Shai ang Misaya. Amen. Amen. Yada. Amen.